yung maliliit na desisyon mo, hindi mo alam na nagiging habit na rin siya. Hanggang sa nakasanayan mo na. Pag lagi kang late, ang tendency, sipain ka talaga. Dahil lang sa small decision na mali, nag-lead siya sa another na mali. Nagsimula sa mali, di ba? Sometimes yung taong nagsimula sa mali, ang gusto resulta tama eh. Ngayon, gusto mo mag-aral, kaso wala talaga. So, ano bang gagawin natin? Magtatampo na lang ba sa circumstances? Sisisi na lang ba natin sa magulang natin na pinalaki tayong mahirap, lumaki tayong mahirap? May mga iba kasing ganito eh. Mahirap pamilya ko, mahirap lolo ko, mahirap pamilya ko, mahirap na lang din ako. Pero kung tatanggapin mo siya na miserable ka na lang, nagsisimula yan sa decision. So yung decision mo can defy the gravity. Uy, grabe naman yan, pare. Kape ka muna pare. You Hindi pwede know? mawala sa kwentuhan ng kape. I feel special, pre. Starbucks pa yan. Thank you. Siyempre, welcome natin yung mga manonood at tagapakinig natin. Yan. So welcome sa episode 2 ng Kwentuang Kwentuang Pare. pare. Ayos. Ayan. Mhm. So ano ang pag-uusapan natin ngayon? It's all about decision making, pare. Wow. Decision making. Irerekta na natin to. So, dito makikita, maririnig ng mga viewers yung kahalagahan ng mga decisions na ginagawa natin. Exactly. At kung ano yung mga consequence ng mga decision natin. Tatalakayin natin both side para maganda. Ayun, oo. So, about nga dito sa topic nito, syempre nag-research din tayo about sa topic nito. So, sinasabi nga daw dun sa na-research ko is, meron daw tayong 35,000 na decisions or sometimes more than 35,000 na decisions na ginagawa tayo per day. 35,000. Oo. So, like yung mga small decisions na ginagawa natin kada araw. Kung pag nag-alarm ba yung phone mo, gigising ka agad? Or papatayin mo? Or kung ano yung kakainin mo sa araw na yon? Kung ano yung susuotin mo? At marami pang iba. Kung mag-toothbrush ka ba or may ligo ka? Saan nakapaloob yun? Small decision o big decision? Small decisions yun, Yung bro. magtututbrush ka ba o hindi? Oo. Para sa Kumbaga, akin, mahirap yun, pare. Minsan, ayun yung pinakamahirap na desisyon gawin sa isang araw eh. Maliligo ka ba o hindi? Kumbaga para sa'yo, big decision na Oo, yun. No? magtututbrush ka ba o hindi? Oo. Di ba? May mga nakaka-relate yan, yung nakangiti na sila. Ako naman sa ligo eh. Di ba? As a freelancer, minsan umaabot ata ako ng 2 days minsan nang walang Hindi, ligo. sabi ng asawa mo, 1 week minsan daw, pare. Sabi mo yun, love? Siyempre, humor lang. So, yun yung mga small decisions na ginagawa natin sa araw-araw. And and alam naman natin, small or big, meron siyang effect sa future natin or sa destiny na tinatahak natin, no? So, yun nga, meron tayong 35,000 decisions, small decisions na ginagawa, meron tayong mga big decisions din. Yun. And sometimes, pagdating naman sa big decisions, nagkakaisa na tayo dyan eh. Gusto naman natin maging successful, gusto natin na magkaroon ng magandang buhay sa hinaharap. Pero yung sometimes kasi na-neglect ng tao, yung mga small decisions, yung mga basic decisions, no? Na kasi, yun nga, hindi porket dahil nga small decision siya, sometimes namamaliit or hindi na pag-iisipan ng mabuti. Oo. Yung kala mo wala lang, no? O akala mo wala lang, yung pala nakaka-apekto na sa hinaharap mo. Ang ganda nun, pre. No, kala mo, yung mga small decisions na ginagawa mo, ay baliwala lang dun sa pinaka-goal mo talaga. Oo. Pero yung bagay pala, for example, ganito, nag-alarm ka, di ba? Ang alarm mo maaga para makapasok sa school o trabaho mo ng exact na oras o mas maaga. Kaso nag-decide ka na mag-alarm ulit ng 15 minutes. Antok ka pa eh. Tapos after that, anong mangyayari? Di ba? Malilate ka, yun yung ending eh. Ang concern yan, marami kang pagdadaanan. Dahil na-late ka ng 15 minutes, sa Pilipinas ka, ang hirap pa naman ng biyahe dito sa Pinas. Bakbakan na yung commute niyan. Basahan yung kilikili mo. Bago ka makarating, papunta ka pa lang, amoy pauwi ka na. Oo. Diba? At least, small decision yun pare na magbatulog ka lang ng 15 minutes ulit. Pero ang laki na naging epekto. Nahirapan ka sa biyahe, amoy putok yung kasama mo sa bus, di ba? Nangyayari yun eh, maging honest tayo. Di ba? Na bad trip ka na. Tapos pagdating mo sa office, meron pang mga kumpanya pare na late ka ng 5 minutes, ang kaltas sa'yo 1 oras.
lugi. Ayun ang Pero matindi pag doon. nag-OT ka, walang dagdag. Oh. Kaya Ah, minsan may gano'n 'di eh. ba? TY yung OT, pero 'pag na-late ka, 1 oras yung kaltas kahit 5 minutes ka lang late. Kawawa naman yung mga gano'n. Sa nagumpisa, sa maliit na desisyon na matulog ka lang ulit ng 15 minutes. Kaltas ng asawa mo, napagalitan ka pa, no? Ang Dahil late malupit ka. dito pare, yung maliliit na desisyon mo, hindi mo alam na nagiging habit na rin siya. Mm, Hanggang sa nakasanayan mo na. ayun lang. 'Pag nakasanayan mo na, 'pag lagi kang late, anong tendency? Sipain ka talaga. Dun ko nakikita na ang desisyon pala ay parang botones, eh, 'no? Yung Oh, tipong gusto ko yan pare, wait lang, ihahanda ko yung sarili ko. Bakit parang bitones ang desisyon pre? kasi 'di ba sa botones pare, 'pag nagbobotones ka, ako siyempre may mga polo ako, eh, 'di ba? Paporma tayo Hindi, may pare. polo din naman ako pre, wag mo Oo, ko yabangan pare, may polo din kami. Hindi lang ikaw pare. alam ko yan pare. Hmm, Dahil siyempre maporma tayo, minsan 'pag nagbotones tayo tama, mm. 'pag nagkamali ka ng botones, mali na lahat 'yan. Ay, O okey. 'di ba kailangan mong ulitin 'yan, Grabe 'no? wisdom mo talaga pare 'no. Pansin mo din sa ano, sa kanina, dahil lang sa small decision na mali, nag-lead siya sa another na mali. Na-hassle ka, nakal Nagsimula sa mali, nagsimula sa mali, 'di 'no? ba? Oo nga 'no, parang sometimes yung taong nagsimula sa mali ang gusto resulta tama, eh. Ayun nga, eh, 'di ba? Maganda, alam Mm. mong na-late ka na nga, congratulate ka pa ng boss mo, 'di ba? O kaya ng teacher mo, "Ay late 'to, Mm, maganda dapat grade na ilagay diyan, oo. 95." Sabihin natin sa mga estudyante, brother, 'no? Oo. Nag-cutting ka na nga, gusto mo ipasa ka pa? Oh, 'di ba? Grabe galit ka pa. Oo, Ang ganda 'di nun ba? pare 'no, oo nga. So, dun natin makikita na ang bawat decision natin ay meron talagang bunga, Mm. 'no? Isa nga din sa ano pre, na isa sa mga na-search ko din, kadalasan yung desisyon talaga natin naka-base siya sa emotions. Mm. 70 to 90% nga, eh, kung ise-search mo. Oo, dun ka sa comfort mo. Kung anong okey sa'kin ngayon, kung ano makakapag-satisfy sa'kin, saan ako masaya, gusto ko 'to. For example ganito, na-try mo ng bumili ng ano, impulsive buying kumbaga. Actually, nagawa ko yan kahapon lang, pre. Oh, 'di ba? Nakita mo ang ganda, eh. Pambihira ang ganda talaga niya. Oo. Wala ka ng pakialam kung magkano siya. Mm. Wala ka ng pakialam kung anong material na nilagay diyan, basta gusto ko design niya, parang bagay sa'kin, pambihira pogi ko dito. Pero hindi na natin naiisip na bibilin mo siya kahit na yung whole week na budget mo apektado na. Base saan? Sa Emotions, feelings, oo, sa feelings. emotions. Binibili mo siya hindi dahil pinag-isipan mo na kailangan mo, kundi dahil that time gusto mo siya at gusto mo siyang suotin pre. Actually ako, bro, nakapag-make din ako ng ano, impulsive decisions. Mm, Kahapon lang kasi, um, nagpumasyal kami ng family ko. So mm, sabi ko, magche-check lang ako sa store na 'to, ganyan, ganyan. Tingin-tingin lang, sabi ko pa kay misis, titingin lang ako ng damit. mm, Naging impulsive, pre. may nakita kang May nakita maganda, akong maganda, napabili ako. oh, 'di ba? Wala ka ng pakialam sa presyo 'di ba pre? Oo, wala na akong pakialam sa presyo kasi maganda, eh. Kumbaga, impulsive decision siya, kumbaga. Ako kasi is advertising student ako. So, ang inaral ko na course is advertising and Mm. marketing. So, isa sa mga trabaho namin is to entice yung mga tao na bumili ng produkto. Wow, malupit talaga So, si ang pare. inaatake namin diyan yung nakikita nila, siyempre sometimes kung ano yung nakikita mo, kumbaga nakakaapekto ng emotion mo, 'di ba? 'Pag na Mm. 'pag nanood ka ng TV, 'di ba? 'Pag nanood ka ng Hmm, TV, ta's nakakita ka ng commercial ng mga food commercial na nakakatakam, feeling mo nagugutom ka na rin, eh, 'no? oo. So ngayon, yung impulse mo ngayon, ang gagawin mo, "Ay 'no, parang ang sarap nitong commercial na 'to, bibili ako niyan, o-order ka niyan." 'Di ba? So yun talaga yung ano namin, na Hmm, i-influence yung decision ng mga tao based on their emotion. parang alam mo yun, yung emotions mo pinaglalaruan nila 'no, para Oo. bilhin mo yung produkto. Kasi Mm, gets nila na the moment na napukaw nila yung emosyon mo, yung attention mo, 70 to 90% magde-decide ka talagang bilhin yung produkto nila. magde-decide ka talaga. And
Kahit busog ka, no? Kahit busog ka. Magugutom ka eh. Nangyari yan. Ang bira pag Nangyari yan. nag-commercial sila, pambira umuusok yung burger. Di ba? Oo. Ang sarap. Hanggang sa yung emotions mo. Ang bira, gutom na ata ako ah. Tatakam ka eh. Tatakam ka na. Oo. So, pero ang sinasabi ng Word of God pagdating sa ganyan, na sinasabi nga, ang heart daw is deceitful. Hindi tayo pwede mag-decide according lang sa kung anong sinasabi ng puso Nararamdaman natin. mo. According lang sa nararamdaman natin. Mm-mm. Pagdating sa decisions kasi, ang decision ay isang bagay na dapat nating pag-iisipan at pag-iisipan na may buong pag-iingat, kumbaga. Mm-mm. Hindi siya basta-basta. Hindi tayo pwede basta-basta lang maging impulsive sa mga decisions natin. Kasi sabi ko nga kanina, ang every decision na gagawin natin ay mayroong bunga. Kaya sinabi nga sa Galatians 6 verse 7 to 8, do not be deceived, God is not mocked, for whatever a man sow, he will also reap. Ang sinasabi dito, kung anong itinatanim ng tao, yun yung aanihin niya. Oo. Kung ano yung decision na ginawa mo ngayon, aanihin mo yung magiging resulta nun. Sabihin natin ganito, yung usapan nga natin kanina, yung estudyante, hindi na nga pumasok ng school, i-expect pa ba niya na ipapasa siya? Tama. Hindi ka naman pumasok, Mm. mag-expect ka ba ng magandang grade? Alam mo naman kung anong nga anihin mo based sa decision na ginawa mo eh. Kung ano Yeah. tinanim mo, no? Mm. Mm. So pare, isa din sa mga natatandaan ko, may related kasi na talaga eh, na kwento about dyan eh. Kung familiar ka kay Esau tsaka kay Jacob. Nabasa ko na rin yan sa Book of Genesis. Genesis chapter Mm. 25 na kung sa mga nanonood, si Jacob tsaka si Esau ay magkapatid. Ah, Kambal sila eh. Ang panganay si Esau, si Jacob ang bunso. Bunso. Ngayon, may itong dalawang to may pagkakaiba ng temperament tong mga to eh. Si Esau, pare, gusto niya, nasa labas siya lagi, outdoor, kasi nga skillful hunter siya, gusto niya laging mangaso. Adventurous siya. O gusto niya laging, kumuha ng mga wild games. Okay. Ngayon, si Jacob naman, may quiet temperament siya eh. Gusto niya laging nasa bahay lang siya. Kumbaga siya yung parang mabait na anak. Oo. And yung pag kailangan ng magulang ng tulong, nandiyan siya palagi. Katuwang lagi. Katuwang. Masunurin. Yan. Sakto yung nasabi mo pare, kasi si Esau, mas paborito siya ng tatay, si Isaac. Kasi yung tatay, mahilig kumain ng wild games. Si Esau ang nakakapagbigay nun sa kanya. Si Jacob naman, mas paborito ng nanay. Kasi nga laging nasa bahay. So ngayon, sa mga nanonood, sino kayo dun sa temperament na yun? Diba? Ikaw ba si Esau na gusto lagi nasa labas? Nasa outdoor lagi? O si Jacob na gusto laging nasa bahay lang? Ikaw pare, maano ka? Parang sino ka dun sa dalawa? Based sa character. Mas dominant sa akin pare, mas gusto ko yung meron ako kabanding, kausap. Pero may times din na parang mas gusto ko yung nasa bahay lang kasi gusto ko magpahinga, gusto ko ng tahimik lang. Depende sa mood mo. eh. Oo. Pero sa tingin ko mas dominant sa akin yung yung gusto ko lagi nakikipagsalumuha. Mas dominant sa akin yun. Ako kasi medyo kay Jacob. May pagka-introvert kasi ako pare. Mm-mm. So minsan mas gusto ko yung vibe ng ako lang. Yung tipong ako lang sa bahay. Hindi ganun. maingay. Hindi maingay. Okay. So mas gusto ko yung sa bahay lang. Mm-mm. Tuloy So, natin yung kwento pre kasi maganda to eh. Ngayon, syempre nga, si Esau, mahilig siyang mangaso, di ba? Umuwi siya ng bahay, one time umuwi siya ng bahay nila. Syempre, bahay nila, uwi siya dun. siya bahay niya yun. Siguro Pero yun siya yung iba siya nanonood umuwi. dyan, bahay niyo. Syempre, uwi kayo dun. So ngayon, umuwi na si Esau. Pag uwi ni Esau, gutom na gutom pare. Syempre nga, pagod sa pangangaso. Nakita niyo kapatid niya si Jacob. Nagluluto ng red stew. Pulang sabaw. Ewan ko bakit pula yun. Pero pulang sabaw. Nakalagay red pula. Oh, red stew. Oo. Ewan ko ano nilagay niya doon. Pero red stew. Ah. Niluluto. Ngayon, si Esau, gutom na gutom, humingi siya ng pagkain. Pwede bang makahingi niyang some red stew? Pahingi ako. Sabi ni Jacob pare, sige, bibigyan kita. Pero simula ngayon ako na panganay. Yun yung sabi ni Jacob. Sabi ni Esau, kuya niya, pambira nung pakialam ko dyan. Na pagiging panganay, namamatay na nga ako sa gutom. Sige, mangako ka muna sa akin, sabi ni Jacob. Nangako ngayon si Esau, si kuya niya. Sige, simula ngayon, ikaw na ang panganay. Ano bang sa pagiging panganay, pare? Sa atin ngayon, parang na lang, inuto niya na lang yung kapatid niya, no? Parang sa atin,
'Di ba? Parang inuto niya lang eh, di ba? Inuto niya parang gano'n sa'tin parang wala namang ano, eh, na consequence kung uutuin mo, eh. Pero kasi before, ang kostubre nila before pare, kapag panganay ka, pinakamalaking makukuha mo na mana is sa panganay mapupunta, Ganun talaga kaimportante ang birthright nila that time. that time. Mm. Eh, ngayon sa'tin parang wala na lang, eh. Uutuin mo na lang, pero sa kanila bro ang laki ng sina-sacrifice nila. At that time pre, hindi na naisip ni Esau yun. Kumbaga, yung ginawang decision ni Esau is malaki ang kapalit. Mm. Kumbaga, Kung ma-imagine mo bro, ang pinalit niya dun sa future niya na dapat mamanahin niya sa pamilya niya, sabaw, panandalian sa ang description pa ata sa Bible, sinabi niya, aanuhin ko naman yung birthright ko kung mamamatay naman ako sa sa gutom. gutom. Eh, ilang oras lang naman siya nawala. Eh ako, minsan siguro, ilang oras ako hindi kumakain, hindi ko naman sasabihin ata yung ganon. Ano yung natakam? Pero parang, Hindi, sa sitwasyon niya pare. oh, Kasi nangangaso siya, eh. Kumbaga parang pagod siya talaga, exhausted siya. Mahirap mangaso, oh, Oo. pero ipagpapalit mo yung future mo para sa parang ganito eh. Ako kasi dati, minsan akala ko simple decision lang siya. Nung nag-aaral ako, ano kasi ako bro, addicted ako sa computer games. Oo, okey. So, may time na na imbis na pumasok ako ng school, dumidiretso ako ng computer shop para maglaro. So, meron na nga kami computer shop sa bahay. Yung pinsan ko, libre nga lang ako naglalaro doon. Pero sa sobrang addicted ko sa game, even kahit sa school, nadala ko siya. Hindi ako, to the point na sometimes hindi ako pumapasok para lang maglaro. And naging epekto nun bro, sa first grading ng school namin, 4 na subject yung bagsak ko, 71, 72, 73, 72, puro palakol. Alam mo yun, na-sacrifice ko yung pag-aaral ko para lang sa panandaliang saya, Mm. Sabaw nga 'no. sabaw. Parang ganun eh. And marami ding may mga iba din na sinacrifice, hindi lang yung pag-aaral, hindi lang yung grades, even yung future nila Yun. para sa panandaliang sarap, panandaliang pleasure. Mhm. Yun yung Kumbaga nakakalungkot. gano'n din tayo talaga, eh, naranasan din natin yun, eh. Oo. Siguro naranasan din ng karamihan sa inyo na nagdedesisyon na lang talaga tayo based dun sa emosyon, wala ka ng pakialam kung anong consequence sa after that. Oo. Basta gusto ko siya. Basta Gutom ako eh. hindi, tsaka mahal ko siya, eh. Oh. Kung Diba? anong nararamdaman ko ngayon, love na love ko siya mama, papa. Kahit ang dami ng red flag. Yes, wala akong pakialam diyan kung ang grade ko ang mapahamak diyan. At hindi mo pa time para pumasok ng relationship. Nag-aaral ka pa eh, di ba? Kita mo pa, dumarating tayo sa punto ng buhay natin na wala na akong pakialam o hindi mo na naiisip kung ano yung consequence ng gagawin mo. Basta ma-satisfy ka that time. Na hindi mo alam na apektuhan yung destiny mo and yung future mo. Future mo. Eh, pre ang ganda nito your decision today will determine your future. Oo. Anong Totoo yan. dinidecide mo ngayon, ayun na yung magiging future mo talaga. Mm. Kaya that's why we need to be intentional pagdating sa decisions natin. Mm. Sabi nga ni John Maxwell, isa sa nabasa kong quote sa kanya, if we don't prepare today, we will repair tomorrow. Ganda nun. Kung pag hindi tayo naghanda ngayon o hindi tayo naging intentional pagdating sa mga decisions natin, ang dami nating nga ayusin sa kinabukasan. Galing. Na kuha mo pare. So Mm. that's why kailangan maging intentional tayo sa mga decisions na gagawin natin. Bakit may mga taong parang pagdating sa decision nakadepende sila sa emotion lang nila. Because unang-una sa lahat, sinasabi sa Book of Proverbs, without vision people perish. Mm. Pag yung tao daw walang nakikita sa hinaharap or walang plano sa hinaharap. Pag sinabi kasing vision, yung nakikita mo eh, 'di ba? Yung goal mo. Yung goal mo. Mm. So even ang Lord meron siyang vision para sa atin. So kung ang Lord meron siyang plano, dapat tayo meron din tayong vision para sa sarili natin. So ang nangyayari, nagiging padalos-dalos ang mga tao sa decisions nila because una-una walang plano. So living in the moment lang sila. Kung ano meron, sasakmalin ko. Oh, ganun. Kung anong meron sa Grabe, sangmaling di ko, ba? kung anong maramdaman ko, yun Mm. yung gagawin ko.
So living in the moment, wala talagang plano, Kumbaga at the walang vision. moment, ayun yung gusto mo, ayun yung nakikita mo, ayun lang yung pahahalagahan ko. Oo, na hindi mo nakikita yung hinaharap mo, yung magiging epekto nun sa hinaharap mo. Mm. So that's why napaka-importante talaga na magkaroon tayo ng vision, no? Maging intentional tayo sa mga gagawin natin ngayon pa lang. Na lahat ng gagawin mo ngayon, isiguraduhin mong magiging maganda yung epekto para sa hinaharap mo. Ganda. It requires sacrifice, no? Gigising ka ng umaga dahil gusto mong pumasok ng maaga dahil ayaw mong malate, di ba? Didisiplinahin mo sarili mo. Oo, kumbaga, magno-no ka sa mga compromises na pag-aya sa'yo ng mga kaibigan mo. At tara, inom tayo. Hindi ako Cutting iinom. tayo. Cutting tayo. Dahil uunahin ko muna yung pag-aaral ko. At yung mga bagay na yun, hindi magiging magandang epekto para sa hinaharap ko. Yung ganong intentional na decisions talaga. Mm. So, kaya sinasabi doon na kailangan ngayon pa lang magdesisyon ka na ng tama. Hindi siya based sa emotions. Hindi siya based sa Parang ngayon emotion. pa lang, tingnan mo na kung yung bagay na yung gagawin mo ngayon is makakabuti ba sa kinabukasan mo. Yung pagkakating mo ba ng ng every week pagsama sa mga tropa mo o pag-inom, 'di ba? Makakabuti ba siya? So, yun yung isipin natin. In the long run, parang okay lang, gawin mo 'yan, sumama ka. Pero makikita mo in the end, nabagsak na yung grades mo. Hmm. Isa pa dun pre na na-realize ko, na hindi lang yung future mo yung nakasalalay eh. The moment na nag-decide ka ng hindi mo siya pinag-isipan, parang your decision today can affect other people. Kasi kaya hindi ka pwedeng maging selfish sa desisyon mo eh. Kasi meron laging taong umaasa sa'yo. May tao laging connected sa'yo. Ayaw mo man o sa hindi, may taong maaapektuhan pag nag-decide ka. It's either maganda or pangit. Yung mga loved ones mo, yung family mo. Yes, kaya sorry sa mga nagsasabi na you only live once, na yung konteksto is gagawin ko lahat ng gusto kong gawin dahil isang beses lang ako mabubuhay. Kahit alam nila na mayroong magiging magpangit na resulta sa kanila, 'di ba? Okay lang, magwalwal ka all you want, magkating ka all you want. Desisyon mo 'yan eh. Pero ang concern after that, pag napahamak ka, sino ba sasalo sa'yo? Yung mga magulang mo pa rin or Magulang mo ano. pa rin, 'di ba? Mm, Pag napahamak ka, nakulong ka, sino magpapiansa sa'yo? Sino mai-stress? mm, 'Di ba sila pa rin naman? Pag nagkasakit ka, sino magbabayad ng hospital bills mo? mm. Magulang mo pa rin naman eh. Oo. Kaya yun yung sinasabi natin, the moment when we decide, isipin mo kung makakabuti rin ba yan sa mga taong nakapaligid sa'yo. Huwag ka maging self-centered. Huwag tayong Kumbaga, maging selfish dun sa mga desisyon na ginagawa natin kahit ngayon ayaw mo man o sa hindi. Meron talagang taong maaapektuhan. totoo yan, pre. Kasi, may mga, dati nauso kasi yung yung online sabong. And yung nababalitaan mo, pre, na yung anak nalulong sa sabong, apektado Mm. pati magulang. Kailangan isipin pa ng magulang yung utang ng anak. Okay. Ganon Parang may kabigat. balitang ganun, no? May ganon, nabalitaan ko yun. I think sa ano pa ata yun, ABS-CBN pa nga ata yun. Yung sa mga Nabaon sa utang yung sa sabong yung yung anak, anak, ang nag-suffer magulang. magulang. Mm. And even sa ay mga naririnig ako na yung anak nila, syempre, hindi pa handa, then naging mapusok, nagbunga. So Mm. ngayon, yung responsibilidad ng anak, kailangan din akuin ng mga magulang. Dahil wala Eh, pa silang Wala pang, kakayanan. wala pang kakayanan, wala pang trabaho, wala pang experience sa trabaho, hindi pa nakapagtapos. Ngayon, ang apektado, mga magulang, Di pa kayang bumili ng gatas, hindi pa ng kaya. diaper. So, doon mo makikita na yung mga decisions na ginagawa natin na akala mo maliit, may malaking epekto yan, hindi lang sa'yo, hindi lang sa future mo, pati dun sa mga taong nakapaligid sa'yo, yung mga Tama. taong malalapit sa'yo. Imagine mo dun sa kinuwento mo pare, nung time na nakabuntis ka, hindi lang naman yung ikaw yung hihinto sa pag-aaral eh. Pati yung nabuntis mo, hihinto ng pag-aaral yun. Ngayon, ang concern, nag-aaral kayo, wala kayong income, sino sasalo na mga gastusin nyo sa hospital bills? Ayun, malaking ano yan. Di ba magulang mo, tapos sasabihin mo Oo. YOLO.
You only live once. 'Di ba parang the audacity pare. Alam mo sa decision pare, walang word na aksidente, 'di Mm. ba? Kumbaga, aksidente lang yung nangyari. Hindi mo Ano pwede yun? sabihin aksidente yung Ano nangyari. nabunggo, biglang nabuntis? Ay yung gano'n Decision ba siya. 'yun? Decision siya. Okey. Naniniwala ako na Biglang bumaba yung short mo gano'n? Aksidente bumaba, oo, tapos bigla mo nasagasaan, gano'n ba 'yun? Oh, ayun sinasabi ko, aksidente. ang bira 'yan, ah. Literal. Hmm, Yung kumbaga decision talaga siya, bro. mm. Naniniwala ako na may mga taong naging miserable because it is a product of decision. Eto, sabihin natin ganito, wala namang masama sa pagiging mahirap, 'di ba? Wala namang masama sa pagiging mahirap. Pero yung manatili kang mahirap, it is your decision na, Tama. 'di ba? So kung lumaki ka sa sa surrounding sa family na wala, hirap talaga eh. Wala namang masama doon. Pero it is your decision kung gusto mong umangat or manatili diyan, no? So kung gusto mong makaalis sa kahirapan, kung gusto mong magkaroon ng magandang future, simulan mo sa desisyon. 'Yan. Mag-i-strive ako, mag-aaral ako mabuti, no? Pagbubutihin ko yung pag-aaral ko para makagraduate ako, makakuha ako ng magandang trabaho o makapag-build ako ng magandang negosyo. Na lahat yan nagsisimula sa decision. Mm. Tutuusin pare lahat ng mga successful ngayon, karamihan talaga sila sa kanila nanggaling sa wala. Naggaling sa wala. Nag-decide lang naman din talaga sila. Even nga ikaw pare, sabihin natin ganito eh, wala talagang kakayanan yung family mo na pag-aralin ka or Eh, oo. yung background mo, kumbaga hindi ka nakapagtapos, pero hindi ka na natiling Dun na nakalugmok. lang. Oo. Oo. So nag-thrive ka, ngayon nagbi-business, Nag-vocational muna ako pre. Kasi vocational. kaya hindi ko nga kayang mag-college, nag-vocational ako. Ta's Mm. ayun na yun, sa tingin ko 'pag nakapag-vocational ako, naka-graduate ako dito, ga-grind na ako. Oo. Siguro maraming nakaka-relate sa inyo ngayon, gusto mo mag-aral kaso wala talaga. Oo. Kasi ano bang gagawin natin? Magtatampo na lang ba sa circumstances? Sisisi na lang ba natin sa magulang natin Mm. na pinalaki tayong mahirap, Oo. lumaki tayong mahirap? Minsan nga iniisip natin sana pagkagising ko si Henry si sana tatay ko 'no? Pero hindi, yun talaga sitwasyon mo, eh. Kailangan mong Oo. tanggapin, kailangan mo lang ma-realize na oo nga 'no, yung pagiging mahirap pare hindi siya masama. Hindi siya masama. Ang magiging problema na lang kung tatanggapin mo na lang na mahirap ka hanggang mamatay ka na, Oo. 'di ba? Parang may mga iba kasing ganito eh, na mahirap pamilya ko, mahirap lolo ko, mahirap pamilya ko, mahirap na lang din ako. Mm. Wala namang masama. Pero kung tatanggapin mo siya na miserable ka na lang, 'di ba? So nagsisimula yan sa decision. So Mm. yung decision mo can defy the gravity, no? Kumbaga parang kung yung buhay na ito, um, kumbaga kung ang buhay na ito dinadown ka, subukan mong bumangon, kumbaga try mong lumaban, kumbaga sa Mm. pamamagitan ng mga decision na gagawin mo. Parang mag-end sa'yo yung cycle na gano'n 'no? Oo, tapusin na yung ganong cycle. Kaya makakaapekto din yun sa future family mo. Kaya nga sabi ko nga, your decision Mm. today can affect other people, eh. Mm. Kapag ka nag-decide ka ng tama, maapektuhan yung generation after you. Oo. 'Di ba? Gumanda buhay mo, for sure yung mga buhay ng kasunod na magiging anak mo, magiging apo mo, for sure meron ng magandang mindset 'yon na, 'di ba? Mm. Actually ako nga bro, hanga ako sa'yo kasi ako naka-graduate ako eh. Praise God pare. Pero ikaw, sabihin natin kahit na hindi ka nagkaroon ng chance mag-aral, nag nagbi-business ka, 'di ba? May sasakyan ka, Praise okay God yung pare. tahanan mo, kumbaga parang hanga ako sa gano'n, yung gano'n. Praise So, God pre. decisions talaga siya. Mm. Hmm. Tsaka ito pa sa mga students, kumbaga parang, isipin natin yung mga magulang natin na pinagpaaral tayo, pinag-aaral tayo, imagine ano ba yung trabaho ng magulang mo ngayon? Yung ibang mga magulang naglalabada, Oo. nagta-tricycle, nagje-jeep, Mm. nagko-construction, talagang dugo't pawis yung inaalay nila para mapag-aral ka. Tapos magbubulakbol ka. Tapos akala mo, nasa-satisfy mo lang yung sarili mo, pero in the end, apektado ang magulang mo. Oo. Apektado sila sa bawat desisyon mo. Imagine that hirap na hirap silang paaralin ka, makikita nila yung grades mo pre. Bagsak-bagsak. Sa tingin mo, anong mafe-feel nila? Isipin mo bro yung baon, 'di ba? Pinaghihirapan yung baon eh. Kumbaga, at yung magulang magtatrabaho sila ng mabuti
para may ibigay silang baon dun sa anak. Yung mga nag-overtime pa eh. Nag-overtime. Doon mo makikita na ang mga magulang, maganda talaga ang plano. Pero sometimes, kung maganda ang plano ng magulang, minsan iba kasi yung plano ng nung anak eh. Parang sa Lord din, di ba? Sabi sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans for you." Ang ganda ng plano ng Lord eh. "Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you a hope and a wonderful future." Maganda ang plano ng Lord, pero kung ang desisyon ng tao is hindi align talaga sa kung anong plano ng Lord, nagiging miserable ang buhay ng tao. Imbis na mag-prosper, ano nangyayari? Nagiging nagli-lead sa poverty, hindi sa prosperity, because yung mga decisions na ginagawa ng tao hindi align sa kung ano talagang plano ng Lord. Sabihin natin ganito, maganda yung plano ng magulang, nagtatrabaho siya para mabigyan ng baon yung anak niya. Yung anak naman, imbis na pumasok sa school, iba ang plano, Bubulakbol. nagbubulakbol. So sometimes ganun din yung nangyayari sa atin, Mm. na pag nagde-decide tayo na according lang sa emotion natin, hindi natin iniisip yung mga taong nasa paligid natin. Tama. Ayun yung isa sa mga realidad na nakakalungkot pare. Na hoping and praying na yung mga kabataan ngayon, mapakinggan ninyo to, ma-realize ninyo na yung perang binibigay ng magulang sa inyo, hindi yan nila basta nakuha lang. Nakuha Oo. lang ng basta-basta. Pinaghirapan nila. Pinaghirapan na matindi So talaga. ngayon, isipin mo before ka mag-cutting na yung pinangkakatingan mo at pinangbibisyo mo, pinanglalaro mo is galing sa pinaghirapan ng magulang mo. Mm. At hindi basta-basta ang presyo ng bilihin ngayon. Yes. Tumataas ang bilihin pero yung salary, hindi tumataas. Ganon kahirap ang buhay ngayon. Hindi basta-basta yung ibinibigay ng magulang natin sa atin. Imagine, yung iba nga na magulang kung tatanungin mo talaga, nagsasacrifice sila na hindi kumain, meron ka lang mapangbaon. Oo. Kaya ayusin nyo yung desisyon nyo, guys. Kaya ito nga yun tinutulungan tayo ng Panginoon kung paano magde-decide ng tama. Ito magandang tanong pare. Ito magandang tanong. Okay? Sa tingin mo, ito sa mga nanonood, sa tingin mo ba kaya mo pang baguhin yung mga mali mo sa buhay? Yung mga nagawa mong mali, kaya pa mo pang baguhin? Ito yung maganda pare. Yung tamang desisyon natin ngayon is kayang itama yung mga maling desisyon na nagawa natin. Oh, okay. O sabihin natin ganito, yung mga maling desisyon natin, meron siyang consequences. Hindi mo na mababago yun, nandiyan na eh. Nandiyan na yung consequence eh. Pero pwede mo pang ayusin yung desisyon mo ngayon. Sabihin natin ganito, kung ikaw yung taong nagkaanak na maaga at hindi ka pa tapos sa pag-aaral, hindi pa huli ang lahat para maging isang mabuting ama. Hindi pa huli ang lahat para ayusin yung mga decisions mo, or hindi pa huli ang lahat para bumangon, no, at mag-strive muli. At ayusin yung mga decision mo, i-align mo sa magkaroon ng magandang plano para sa family mo, parang ganun. Parang ganito pare, no? Na kaya mong baguhin yung mga mali mo sa buhay pero hindi mo na pwedeng baguhin yung consequence Oo. ng mga maling decision mo before. Kung tatay ka na talaga. Oo, ganun na. Ang kaya mong i-decide, mag-decide ka ng maayos sa buhay mo ng right and wise decision na ayusin mo yung buhay mo para sa magiging pamilya mo, kaya mo eh. Kaya hindi ka pwedeng i-define kung ano yung naging fault mo sa past mo eh. Oo, hindi mo pwedeng hayaan na i-define ka ng mistakes mo. Yes. Lagi may new beginning. Oo. Sabihin natin ganito, isa pa. Kung ikaw yung taong hindi ka talaga nagkaroon ng chance or may time na nagbulakbol ka sa pag-aaral at nag-lead yun sa hindi ka nakagraduate, hindi pa huli ang lahat, no? There is always an opportunity para makabangon muli. Nagsisimula yan sa decision mo. No? So, it's time to make a decision according sa kung anong leading ng Panginoon din sa atin. Kaso kadalasan pare, yung mga manonood, hindi nila alam, doon na sila, nagkamali na. Kasi hindi nila alam kung paano mag-i-start eh. Kumbaga may time na parang ano yung next step ko? Oo, gusto ko nang bumawi eh. Kaso saan ako mag-i-start? Yung mga ganong bagay. So, may nabasa akong verse bro, sabi doon, lean not onto your own understanding, in all your ways acknowledge Him and He will direct your path. Okay.
Sinasabi doon na wag ka lang mag-rely sa understanding mo, but sa lahat ng gagawin mo, i-acknowledge mo yung Lord. Sinasabi din sa Romans 12:2 na do not conform to the pattern of this world, 'di ba? Sa last episode natin. But be transformed by the renewing of your mind. Kailangan mong baguhin yung sistema ng pag-iisip mo at i-align mo sa kung anong sinasabi ng Panginoon. Naniniwala ako na may direction na ipoprovide ng Panginoon sa bawat isa sa atin para tayo'y makabangon muli. Sa akin, bro, siguro ang pinaka-direction na binigay sa akin ng Panginoon, merong time na namumuhay ako sa takot eh. Natatakot ako mag-take ng risk. Natatakot akong mag-stand up para sa sarili ko. Medyo hindi ko pa nakikita yung potential ko. At yung bumuhay sa akin na word ng Panginoon, na masasabi kong direction niya rin sa akin is yung Joshua 1:8. Be strong and courageous. Do not be discouraged, do not be dismayed, for I am with you. No? Oh. So, doon ko nakita na, kaya ko palang, may potential pala ako. Kumbaga, kaya ko palang maging successful because I know na ang Lord kasama ko at hindi niya ako papabayaan. Amen. Parang ganun. Kasi ako bro, matatakotin ako eh. Takot ako mag-take risk, takot ako mag-stand up, parang ganun. Pero dahil sa word ng Lord, yun yung naging foundation ko. Ang galing pare. Sakto yun naging tanong Parang marami sa atin, gusto natin mag-start pero hindi natin alam kung saan mag-start ulit, di ba? Saan ka magsisimula? Paano ka babangon? Ang ganda nung shiner mo, pre. Para magkakaroon ka ng tamang desisyon, una sa lahat kung babaguhin mo kung ano yung laman ng pag-iisip mo. Oo, totoo. Nakakapag-decide ka lang naman kung ano mindset mo eh. Ito pa, bibigay ko isang example, bro. Merong mga wrong decisions din ako na nagawa. Katulad ng kung paano ko gagamitin yung finances ko. Nagtayo ako ng business. Ganon. Alam mo naman ako, si boy positive din ako ng time na yun eh. Kasi Kristiyano na ako nito eh. Ang mindset ko, kikita tayo dyan. Parang ganyan. Sige, labasan natin ng pera yan. Ngayon, yung decision na yun, nag-lead siya sa bankrupt. As in, wala akong pera. Dahil sa sobrang positive ko, kung ano yung meron ako that time, linabas ko. Alam ni Mrs. noon, hindi pa kami mag-asawa noon. Alam ni Mrs. noon kung gaano kalugmok, brother. Tipong minsan umuupo ako sa gutter, sinasabi ko sa kanya, walang-wala ako. Parang gano'n. Alam mo yun, nag-garant ako. Saan ako mag-uumpisa? Naubos ipon ko. That time, I'm lost, pare. Lost talaga ako. Hindi ko alam kung that time, bumukod na ako eh. Saan nakukuha ng pambayad sa upa? Parang mga ganon. So, humingi ako ng word sa Lord. I'm lost eh. Kumbaga hindi ko alam kung paano ako magsisimula. Humingi ako ng word sa Lord. Sabi ng Lord sa akin, you cannot serve God and mammon. Ang revelation sa akin ng Lord that time, Angel, wag ka mag-focus sa wala ka na. Mag-focus ka sa akin dahil ako yung nagpo-provide. Parang Grabe, ganun yung no? naging Parang sa akin ganito nun. lang, no? Nawalan ka lang, nalugi lang yung negosyo mo, pero hindi ka nawalan ng Diyos, pare. Oo. Oo, nawalan ka ng pera, pero hindi ka nawalan ng Diyos. Grabe yun, verse yun, Kaya pare. sinabi doon, you cannot serve God and money. All this time, naakala ko, nagtatayo ako ng negosyo para sa Lord, yung pala nagtayo ako ng negosyo para lang sa pera. Kaya that time, nung nawalan ako ng pera, lugmok ako, bro. Pero nung rinadirect ng Panginoon yung focus ko, mag-focus ka sa akin, ako yung provider. Ang Lord ang nagbigay sa akin ng direction. Huwag kang tumingin sa pera, tumingin ka sa akin. Ako yung magpo-provide sa'yo. Ako yung magkukos sa'yo para makabangon ka uli. And that time, bro, kahit na kakaunti lang, nandun pa rin yung heart of giving. Kasi sinabi sa Bible, it's more blessed to give than to receive. And alam mo ba, bro, nag-start ako nung freelancing. Yung first client ko, hindi ako nag-send ng proposal. In-invite lang ako. At nakuha ako as full-time. Alam mo yung Praise tipong God. nagkaroon ka ng trabaho na hindi mo kailangan mag-effort. Ang Lord na ang nagbigay, no? And naniniwala ako na pag yung pag-iisip natin, i-align natin sa pag-iisip ng Panginoon, kung hahayaan natin na ang Lord ang mag-direct sa mga decisions natin, Wow. susuporta, kumbaga, ililid ka ng Lord sa mga decisions na gagawin mo, hindi lang yun, bibigyan ka niya ng provision.
Parang gano'n. Mm. Ang So, ang malupit lang dun sa Panginoon na nagkamali ka na pero nandiyan pa din siya 'no. hindi ka niya papabayaan. Tutulungan ka niyang bumangon. Mm, Nasa iyo na lang kung sa pagbangon mo isasama mo siya. oo. Nasa iyo na lang kung sa pagbangon mo isasama mo na siya sa lahat ng desisyon mo, Oo. Kaya 'no? nga sabi ko nga, hindi pa huli ang lahat, eh. Okey lang kung nagkamali tayo guys, Mm. natural 'yun, 'no? Na we make mistakes sa mga desisyon natin dahil sa Hindi emotions. kumbaga life is not perfect. Mm. May times na nandiyan yung down moments, yung dark moments, and sa mga dark moments na yun, dun mo ma-appreciate yung ilaw ng Panginoon, no? Dun mo makikita yung glory ng Lord. Mm. Kasi sa totoo lang, mas nakilala ko yung Panginoon dahil dumaan ako sa mga dark moments na yun, no? So, hindi pa huli ang lahat para bumangon, no? This is the time na to surrender yung buhay natin sa Panginoon and iyaan natin yung Lord yung mag-direct sa mga decisions natin. Pagkatiwala natin lahat sa kanya. Ayun, ipagkatiwala natin sa Kanya. So ngayon pare ano, na alam mo 'yun, parang ayoko siya i-share, pero gusto ko rin na malaman ng manonood na same din ang sitwasyon na ako din po ay estudyante before na 3 beses po ako nag-repeat. Mabait kang Grabe student bro, pare, no? yes, 3 beses ako nag-repeat. Ang pinakamalupit dun at hindi ko talaga makakalimutan, dahil ang lagi kong binabagsak pre ano, 3 major subject, Before, ewan ko ngayon, pero before 'pag 3 major subject ang binagsak niyo, ngayon gano'n pa rin ba ngayon? Guys, sa mga nanonood, comment nga kayo, gano'n pa rin ba na 'pag 3 major subject yung binagsak ninyo, automatic hindi na kayo puwedeng mag-summer class? Or bagsak na talaga kayo automatic? Alam mo ginagawa ng lola ko? Dahil ilang beses na akong bumabagsak, eto yung pinakamatindi na kaya, pagka shine-share ko 'to gusto kong na maging open, na isipin mo yung lola ko, 4th floor, lola ko may rayuma. Inaakyat niya yung 4th floor bro, para magmakaawa sa mga teacher ko, hindi para ipasa, kundi para payagan na mag-take ng summer class. Grabe. Talagang lumuluhod siya. Tumulod siya sa teacher ko. Ang pinaka hindi ko makakalimutang teacher ko si Sir Jinko. Hanggang ngayon, alam ko yung pangalan niya. Teacher ko sa math, pare. Lumodlol ako doon, nagmamakaawa. Alam mo, sinabi sa akin ng teacher ko paglabas. Sabi niya, kailan ka titino? Kailan ka magsiseryoso sa buhay? Gusto mo na ganyan lagi na magmamakaawa yung lola mo para payagan ka naming mag-summer class? Kung kaya mong galingan ngayon, why not galingan mo na ngayon? Medyo mabigat na realization nga yan bro, no? Matindi pre. Kumaga, pero hindi yun yung nag-determine ng future ko. Dahil nakikita ko na ang dami kong maling desisyon sa buhay, nag-start ako na naghanap ako ng, alam mo yun, naghahanap ako ng bagay kung saan ako makakapag-start. Kaya praise God, may pinadala ang Lord na mga tao para ma-invite ako sa cell group. Yun nga, yung Bible study. Una, sobrang weird sa akin kasi nga, ang Kasi, bihira, haliw-hallelujah 'to, hindi hallelujah. ako sanay sa ganito, parang ang weird ng mga taong 'to, umiiyak, nagpe-pray, nagtataas ng kamay, umaawit. Sabi ko ayoko ng ganito. Pero deep inside sa puso ko na hindi, sawa na ako sa buhay ko. Inopen ko talaga yung buhay ko sa Lord. Dun nag-start bro, dun talaga nag-start na pinagkatiwala ko sa kanya, hinayaan ko na yung alam ko, i-lay down ko. Yung galing ko, yung yabang ko, i-lay down ko para makakilos ng fully ang Lord sa atin. Kaya yun din yung maipapayo ko sa lahat ng viewers ngayon na okay lang kung nandiyan ka sa pinaka-down na moment ng buhay mo. Kasi sometimes yan ka talaga imimit ng Lord, sa pinakababa, kung saan ka hirap. No, kaya napakahalaga na the moment na meron ng taong ginamit ang Panginoon sa buhay ninyo para i-reach out kayo. O itong bidyong 'to, kung nakarating sa inyo 'to, open po ang aming page para mag-PM kayo kung gusto niyong ma-assist namin kayo Mm. sa, spiritual growth ninyo. Ma-assist namin kayo kung paano mag-start, tutulungan namin kayo. We Ah, are more than willing na gawin 'yon. Tutuusin ang may personal account is Elwin Tolentino, you can message us. and
pwede nyo rin yung message Angel Ramos. Yun Sila, po yung mga personal account namin. Then syempre, pwede din dito sa page na to. So, if you need guidance or help, no? Lalo na pagdating sa episode na to about decision making, you can reach us out. Pwede nyo kaming i-message. Kasi ganoon din naman sa amin eh. May mga taong tumulong sa amin. May mga nagtaong ginamit ang Lord. Pinadala ang Lord para tulungan kami. Dahil na para makapag-desisyon tayo na maganda sa buhay natin. May nagtiwala lang din naman. Oo. Sila yung mga unang nakita ng potential natin. No? So, naniniwala ako ng bawat isa na may magandang hinaharap, may magandang potential. Huwag kayong sumuko. No? This is the time na let God influence your decision. So, yun. Yun, maganda doon. Isa sa mga wise and right decision na gagawin ninyo, attend kayo sa mga groups na matutulungan kayo. Kung may church malapit sa inyo, attend kayo. Mayroong cell group, kung tawagin, attend kayo. That's the right and wise decision na gagawin ninyo. Kasi the moment na ginawa natin yung mga bagay na yun, unang iisipin mo, maganda ba to sa future ko? Yes. Makakatulong sa future mo kasi tutulungan ka makapag-decide ng maayos. And then, makakatulong ba to sa ibang tao na kapaligid sa akin? Pag nag-decide ako na lumapit sa Panginoon, makakatulong ba to kahit sa paligid ko? And I will assure you, yes. Kasi magbabago buhay mo eh. At yung buhay mo, pag nagbago, ang sunod nun, magbabago yung mga tao na kapaligid sa'yo. Amen. Kaya mag-i-start within saan? Sa atin mismo. So, hoping this episode, kung yung mga nabanggit namin na verse kanina, you can replay it or balikan nyo, basahin nyo sa Bible, mas may enjoy nyo siya. No? I encourage you, read the Bible, basahin nyo yung mga Bible nyo sa bahay or Bible app. So, yun lang. So, thank you sa pakikinig. See you sa next episode. God bless you. God bless. Yeah. Hello guys, I'm Kuya Elwin. And I'm Kuya Angel. And kung nag-enjoy kayo sa episode natin ngayon, please like, follow, and subscribe sa ating Facebook and YouTube channel, Kwentuhang Pare. Marami pang kwentuhan, tawanan, at real talk next time. And see you sa susunod na kwentuhan. Kita kits.